Okay. Boker Tov. That is Hebrew language which means good morning. Good morning po mga kapatid. Boker Tov. Muli tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na nandito muli tayo makarinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia at mamaya din sa aking pagbibigay ng mensahe sa umagang ito. Ang ating pong mensahe sa umagang ito ay the mystery is revealed. Agree with it because it is the strategy of God. The mystery is revealed. Agree with it because it is God's strategy. Yun po ang ating title sa umagang ito. Pero gagamitin po natin itong time na naantay natin habang pumapasok yung makikinig. Let me take this opportunity to explain to you the gospel, because the gospel of Christ or the gospel of the Bible is the main source talaga na tayo po ay makakaintindi nitong ating kalagayan sa mundong ito. The gospel is about Jesus Christ. It is a good news. Euangelion, no? It is a good news kasi tayo po ay talagang mapapahamak kung wala po itong good news. Pero bago po natin sabihin yung pinaka-exact meaning ng good news, dapat makita natin yung bad news. Ang bad news ay tayo ay lugmok sa kasalanan. Ang ibig kong sabihin ng tayo, ang buong mundo, ang buong katauhan, the mankind, ay lugmok sa kasalanan kasi namana natin yung ating ang nature ni Adan. During the fall of man, namana natin yung nature na Adan na tayo makasalanan. Kaya tayo po ay nandun po sa wrath of God, no? Under po tayo, kaya nga kung walang mangyayari sa atin, yung penalty of our sins na doon talaga sa dagat-dagatan nga po ay maranasan natin. Yung power of sin na nasa atin ngayon ay palagi nating kikita na talagang under tayo ng kasalanan. At the same time, yung presence of sin ay hindi rin natin maranasan when we will be given the glorified body. So ang premise po dito ay God is very holy, iba siya, malayo siya, hindi natin siya maabot kasi He is righteous. Ang isang component din ng holy ay pure, no? Na walang makakalapit sa kanya na kasalanan. So kaya itong good news ay good news talaga ito pag naintindihan natin ang ating sitwasyon na tayo po ay parang isang taong nakalugmok o nandun sa isang pit o isang butas na puno ng kasalanan at hindi tayo makaalis doon. At ito ngayon ang good news, Jesus Christ. The good news or gospel is about Jesus Christ, the work and person of Jesus Christ, kasi siya lamang ang ating salvation. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya kung hindi tayo maniniwala at hindi tayo ililigtas ng Panginoon, kung hindi tayo maniniwala kay Jesus Christ, tayo po ay mapapahamak. Ang penalty of sin ay maranasan natin, ang power of sin ay maranasan natin, ganun din ang presence of sin. But if we believe on the Lord Jesus Christ at manalangin tayo na ma-regenerate tayo, ma-born again tayo, tayo po ay makakatakas talaga sa penalty of sin, the power of sin, the same time, eventually, the presence of sin. That is the gospel. Bakit natin palaging binabanggit yan? Kasi kailangan natin yan sa ating pag-aaral ngayon, sa mga future na pag-aaral natin. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay the mystery is revealed. The mystery is revealed. Agree with it because it is God's strategy. Ephesians 3:1-7 ang ating pong babasahin ngayon at yun po ang ating tatalakayin. So I hope na nandyan po yung ating mga kasamahan sa tennis court, no? At tayo po ay magsisimula sa ating pag-aaral ngayon kasi ang pinaka-pag-aaral dito ay ano yung mystery? Ang mystery po ay yung mga Gentiles po ay makasama na sa covenants of promise. Sila din ay makaranas ng
ng pagpapala galing sa Panginoon na unang nireveal sa mga Hudyo. No? Tapos ang pag-usapan po natin ay ano ba itong strategy ng God. No? Kasi tayo po ay nalilihis kung hindi natin alam ang strategy ng God, at ito po ay binanggit ni Pablo dito sa Ephesians chapter 3. So, yun po ang ating pag-aaral ngayon. The mystery is revealed. Agree with it because it is God's strategy. Okay? Let us start, mga kapatid, mga partners ko sa tennis, sa Golden City Tennis Club, na ito pong ating Bible study ay ginaganap. Okay. Good morning po sa bawat isa. Tayo muli ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigay sa atin ang pagkakataon na makarinig ng kanyang mga salita. Alam po natin kung kayo po ay maglalagin dito or makakarinig ng mensahe na to ay hindi po aksidente ang kanyang pagkapunta dito. Kasi ito ay plinano ng Panginoon bago pa ang pundasyon ng daigdig upang makarinig tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating diretsong pagbabasa ng Biblia at the same time sa ating pag-aaral ngayon. Ang topic po na ating babasahin or ating imimensahe sa umagang ito ay Ephesians chapter 3, 1 to 7. The mystery is revealed. Agree with it because it is God's strategy. Let us open our Bible sa Ephesians chapter 3. Kung mayroon kayong Bible dyan na talagang nakaprint or sa inyong mga cellphone, buksan niyo po ang inyong mga Bible para makita niyo po ang inyong direction na makikita sa inyong Bible. Dito po sa akin ay New King James Version. Ephesians chapter 3, verse 1. For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for you Gentiles, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God, which was given to me for you, how that by revelation he made known to me the mystery, as I have briefly written already, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit of his holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel, of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of his power. Let us pray bago tayo magsimula at bago natin tatalakayin itong mensahe sa umaga ito. Panginoong Diyos na aming Ama, mula kaming lumalapit sa iyo, alam po namin, Lord, na kami, Lord, ay binibigyan mo ng pakakataon na makarinig na iyong mga salita. At alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay ginagamit mo po, Lord, upang mabuksan ang aming spiritual na pag-iisip, upang maintindihan namin, Lord, ang iyong mensahe sa amin, sa aming mga buhay, lalo na sa umaga ito. Gamitin mo po ako, Lord, ang banal na Espiritu, Lord, ang magbigay sa akin ng katalinuhan upang may paliwanag ko po, Lord, ang mensahe. Sa amin din pong makikinig, buksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan ito. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, ang ating pong pag-usapan ngayon ay tatalakayin natin verse by verse itong Ephesians chapter 3. Pero bilang background po nito ay ang title po sa atin ay na binigay ko po ay The Mystery is Revealed. No? Ang mystery po na tayong mga Gentiles, kasi hindi naman tayo mga Hudyo, dalawang klase po ng tao ngayon sa paningin ng Panginoon o sa panahon nila, Gentiles at saka Jews. So tayong mga hindi Hudyo, tayo ay mga Gentile. So dito ay finokus po dito na ni Pablo sa mga Gentiles ito. Yung mystery po kasi, nare-reveal yan. At ang gusto kong ipadating sa inyo na ito yung mystery na nakasulat sa sulat ni Pablo sa mga Epesos, ay ito yung strategy ng God kung paano niya mapalago o mapalaganap ang kanyang mga salita sa pamamagitan ni Pablo at saka mga ibang apostol at mga propeta. So ang pinaka-premise nito ay dapat tayo ay
naka-anchor tayo doon sa pinaka-Yahweh or God ni Abraham, Isaac at Jacob, the God of Israel, the God who incarnated Jesus Christ yan. Yun ang gusto kong iparating dito sa ating mensahe sa umaga ito na yung misteryo na to na inire-reveal, ito yung strategy ng God na dapat makarating sa atin at hindi tayo gagamit ng ibang strategy sa ating mga buhay kung paano tayo mananampalataya at anong relihiyon ang ating sasalihan o ano ang relihiyon ng ating pananampalatayan. In fact, yung relihiyon ay parang organized group lang yan siya, pero ginagamit lang din yung relihiyon na yan para makapunta ka talaga dun sa family of God. Hindi naman natin sinasabi na hindi importante yung religion kasi yung religion ay yun ang magtuturo sa atin kung tamang relihiyon natin, yun ang magtuturo sa atin upang makarating tayo doon sa ating good relationship with the God, with the tunay ng God. However, ang mga problema po ay hindi tayo makakarating doon sa tunay na God kasi hindi natin tama ang ating pananampalataya o tama ang nagtuturo sa atin, no? So sa umagang po ito ay gagamitin natin what is the mystery, who was used by God to proclaim this mystery, at ano yung methodology niya. Ano yung methodology niya upang mapapalaganap ito? So una po, ano yung mystery? Sabi dito, ang Ephesians na sulat ay sabi dito, for this reason, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. So ito ay nakatutok sa mga Gentiles. At sinabi ni Paul dito na for this reason, ang mga reason kasi ay yung mga binabanggit niya doon sa chapter 2 na sabi na kayo ay mga hindi tuli, kayo ay malayo sa covenants of promise ng Panginoon at hindi kayo kasali doon sa Commonwealth of God, no, of Israel na doon pinapadaan ang blessing. Pero uunahan na natin na paano natin makakamit yung blessing kasi ang blessing po ay promise yan kay Abraham and to his seed, which means not many but only one, Jesus Christ. So sa Galatians 3:16 sabi, and the promise was made to Abraham and his seed, meaning singular at meaning non is Jesus Christ. So ang sabi doon sa sa Galatians 3:16 na kung sino mang mananampalataya kay Jesus Christ ay kasama doon sa promise of God, the promise, covenant of promise. Yun ang gusto nating iparating dito sa atin sa umagang ito. Kasi kailangan natin maintindihan na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon ng mga Gentiles, no? Katulad ng aking mga sinasabi doon na the previous sermon na minsan ay napapunta tayo doon sa mga maling pananampalataya like animism na tayo pa ay nanalangin o nagbibilib sa isang God na nasa isang object like a river, a stone, or a tree, or something, no? Tapos, minsan ang mga tao po ay nandun sila sa politism na marami silang God na pinapananalingan, no? Kung medyo mababaw na Eastern religion na politism ay marami silang mga gods like the cows, the rats, kung ano-ano mga gods nila na millions ang kanilang gods. Yun ang mga extreme na politism. Pero mayroon din politism na parang hindi natin mapapansin, na parang akala natin na yung God na kaninang pinapanalangainan ay isa lang pero marami pala, no? Kaya nga minsan nakakatakot yung ginagawa ng Amerika ngayon, no? Kasi during the inauguration of the president, of the new president, ay sila ay nananalangin sa maraming gods. Sabi nga, to the gods na kung pinapananampalatayahan, parang nakakatakot yon kasi talagang binayolate mo yung the first commandment of God na I am the Lord your God, you shall have no other gods before me. So parang si Solomon yan, na although si Solomon ay matalino pero siya ay nagkamali spiritually kasi inalaw niya yung kanyang mga gods doon sa kanyang mga asawa, marami siyang asawa. Siya ay nagtayo ng mga dambana doon sa iba't ibang gods ng kanyang mga wives, no? So nahati ngayon yung tribo ng
12 tribes of Israel, nagiging 10 tribes sa northern part, tinatawag na Israel. At the same time, dito sa baba, tinatawag lang Judah, yung Judah at saka si Benjamin. So, yun ang minsan na pupuntahan natin, although parang hindi natin napapansin na marami tayong gods, pero naniniwala tayo doon sa maraming gods. In fact, mayroong isang reliyon na parang paniwala nila na yung God natin ay dito sa earth. Pero hindi natin nalalaman na yung God pala nila ay ito lang sa earth, pero mayroon pang mga gods sa other earth, sa other planets. Mayroon silang God doon sa planet Mars, Venus, etc. Pero yung God nila ngayon ay yun lang God na earth at dati tao yan. Minsan nakakagulat na hindi natin mapapansin na ang isang reliyon ay akala natin monotheist pero polytheist. At ang minsan ay napaka mahirap din ay yung localized God, na tayo ay naniniwala tayo sa isang God pero mayroon tayong ina-adore o sinasambang local God. Sa Pilipinas ay, although sabihin natin hindi naman tayo nananampalataya doon o hindi tayo lumuluhod doon, hindi natin ina-idolize yan, pero mayroon tayong concept of localized God, na mayroon kayong God dyan sa Cebu, mayroong God kayo dyan sa Bicol, mayroong God kayo dyan sa Pangasinan. Sabi na ito po ay aming mediator lang po. Sabi ng Panginoon, I am the Lord your God, you shall have no other gods before me. So, ito po yung mystery ngayon. Paano yan maaabot ng God ang napakaraming tao? Sabi nga ni Paul, through the gospel. Through the gospel. Kasi sabi ni Paul doon sa Romans 1:16-17, I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God for salvation to those who believe. First for the Jews, and then to the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So malinaw doon na from first to the Jews, una-una ipinahayag ang oracle sa Jews, and then to the Gentiles. So ano yung mystery na yan? Ang mystery ay ganito. Sabi nito, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. So ang mystery na sinasabi dito ni Paul ay, dati kayo ay hindi kayo naniniwala kasi sa panahonan nila, ang iniisip nila, ang mga Hudyo lamang ang maliligtas at ang mga Gentiles ay hindi maliligtas. Although mayroon silang mga verses sa New Testament na magbe-benefit din yung mga Gentiles, pero hindi nila talaga nalalaman na mag-combine ang Jews and Gentiles into one. Yan ang mystery. Pag sinabi mo pong mystery dito sa New Testament, ang Greek word kasi dito ay mysterion. Hindi ito parang vocabulary na English ngayon na mystery, hindi natin malalaman. Ang mysterion po ay parang, ang ibig sabihin ng mystery ay, dati hindi nire-reveal yan, pero ngayon nire-reveal yan. Halimbawa po yung mystery doon sa Colossians na Christ is in us. Dati imposible nilang maintindihan yan na parang paano yung God ay magpapunta sa atin kasi Jesus Christ is God. Christ is in us is mahirap intindihin nila yan, pero nire-reveal yan sa taga-Colose na ang God ay nasa inyo na. If you're in God, safe na kayo kasi kung saan pumunta yung si Christ, nandun din kayo. Kung tagapagmana si Christ, tagapagmana rin kayo. Kung siya ay nabuhay muli, mabubuhay niyo muli. Kung siya ay nakaupo sa kanan ng Ama, ikaw rin ay nasa kanan ng Ama. So, napakalaking revelation yan na if Christ is in you, parang secure ka na. Meron ding isang revelation doon sa 1 Corinthians 15:52 na in a twinkling of an eye, ang ating pong corruptible body ay mapapalitan ng incorruptible body kasi we will spend eternity with God with our incorruptible body, with our glorified body. Hindi rin yan naintindihan ng mga Old Testament people na parang mayroon na silang parang resurrection ng ang kanilang iniisip pero hindi nila maintindihan na
yung palang ating body ay, ang ating spirit pala ay hindi hubad doon ng ating eternal future, hindi hubad, kundi mayroon tayong body. Kaya nga, we believe in the bodily resurrection of Jesus Christ, na si Jesus Christ talaga ay nag-resurrect with a glorified body. Nandun siya, may glorified body, at he is now having that glorified body now in heaven. At babalik siya, kukunin tayo, i-change itong glorified body natin para tayo makasama sa kanya. Ngayon, itong mystery na to ay parang hindi rin to maintindihan ng mga Gentiles at lalo sa mga Hudyo, na parang nagugulat sila na fellow heirs natin yung mga Gentiles. In fact, si Peter na isang Jew, isang apostol ni Jesus Christ, na namangha din siya kasi sa Romans 10 at Romans 11 napakita doon na parang kasama ang mga Gentiles. Sabi, what I have declared clean, you should not consider it as unclean. Meaning na ang tingin nila sa mga Gentiles ay unclean, at ang tingin nila sa mga kinakain ng mga Gentiles ay unclean. Ang sinabi ng God, kung anong binibigay kong clean na yan, no? So yun po, revelation kay Peter yan, at kinonfront talaga si Peter yan ng mga Hudyo nung bumalik siya doon na, Peter, kumain ka doon sa mga Gentile house at nakikisalamuha ka sa kanila. Sabi ni Peter, anong magagawa ko? Sinabi ng God na kasama na sila sa ating inheritance, at sino ako? I am just an apostle. Sino ako na magsasabing hindi sila kasama sa aking inheritance? In fact, si Jesus Christ din ay in-anticipate na yan ni Jesus Christ talaga na you will be my witness. Nung umakyat na si Jesus Christ, bago siya umakyat doon sa taas, no? Doon sa Acts 1:8, sabi niya, you wait for the gift na ibibigay sa inyo doon sa Jerusalem. Huwag kayong umalis sa Jerusalem. I will baptize you with the Holy Spirit. Yun ang power nyo. And then you will be my witness in Jerusalem, in Judea, the province of, kasi Jerusalem yun yung town eh. Jerusalem, Judea, in Samaria, yung mga other provinces outside Judea, and sabi niya, unto the rest of the earth, unto the rest of the world. So, dito po ay nagugulat tayo na ginamit ng Panginoon, si Pablo. Sinong ginamit ng Panginoon dito? Ang mga apostol, at usually si Pablo, kasi si Pablo ay inassign talaga na apostle of the Gentiles. Kaya nga sinabi nung nag-encounter si Jesus Christ kay Pablo doon sa road of Damascus, sabi niya kay Ananias, pumunta ka doon sa Damascus, Ananias, at makikita mo doon sa the street of straight, sa bahay ni Judas, na nandoon si Pablo, bulag si Pablo doon. Sabihin mo sa kanya na gagamitin ko siya sa pagpapahayag ng aking mensahe sa mga Gentiles, sa mga kings at the children of Israel. So, ang strategy ng God ay hindi tayo pwedeng magawa ng sarili nating relihiyon. Iyon ang strategy ng God. Ang strategy ng God ay magsisimula sa mga Hudyo talaga ang ating tamang pananampalataya, ang tamang relihiyon natin. Kasi sabi nga ni Jesus Christ doon sa Samaritan woman, nung nakausap niya sa well, sa John 4, sabi niya, salvation is of the Jew. Pero yung Samaritan na yan ay parang hybrid yan eh. Yung in-extend niya na ako ang Messiah, ang salvation ay galing sa Hudyo, pero in-extend ko yan sa inyo. Ngayon ito yung mystery. Ito yung mystery na sa kanilang kapanahon, sa first century at saka Old Testament people, hindi nila maintindihan ito. Hindi nila maintindihan ito na parang kasama ang mga Gentiles sa pagpapala ng Panginoon. Kasama. So, sabi kay Paul na, sabihin mo Ananias, nagagamitin ko siya ay magsasuffer for my message. No? Kaya nga si Paul ay isang Hebrew of the Hebrews, Israelites talaga siya, Pharisee of the Pharisee,
na talagang dati inuusig niya ang mga Kristiyano, ang ibig sabihin nanampalataya kay Jesus kasi nagsisimula pa lang ang mga Kristiyano doon. Hinuhuli niya mga Kristiyano, pinapatay niya yan at pinapakapakulong. In fact, yung kanyang pagpunta sa Damascus ay hinahanap na yung mga Kristiyano doon. Parang yung mga leaders doon na mga Kristiyano upang kanyang patayin. Ngunit na-encounter siya ni Jesus doon sa road of Damascus, binulag siya, kinausap siya ni Jesus Christ, sabi, Saul, Saul, why are you persecuting me? Sabi ni Saul, who are you, my Lord? I am Jesus, whom you are persecuting. Sabi niya, ikaw ay gagamitin ko, pumunta ka doon sa Damascus at may magsasabi sa inyo na ito yung gagawin mo. So si Peter ay sabi niya dito, si Pablo ay sabi niya, for this reason, Paul, the prisoner of Christ Jesus for Gentiles. O, specific talaga na for Gentiles ito. Bakit siya prisoner of Jesus Christ? Although siya ay kunulong din sa Roma, it is house arrest. Ito sa Roma, sinulat niya itong epistle to the Ephesians. Pero ang iniisip ni Pablo, hindi ako prisoner ng Roman. I am a prisoner of Christ na talagang ibabahagi ko ito sa inyo, kaya ko isusulat ito. In fact, magugulat tayo sa mga history na parang marami po ang mga prisoners na mga tao na ginamit ng Panginoon upang maisulat ang mga importante mga books. No? Although si John Wycliffe ay hindi naman talaga prisoner, in exile yan si John Wycliffe, the first person na nag-translate ng Latin Vulgate, yung Latin na Bible to English. Sa kapanahonan nila, bawal yan, no? Pero in-exile siya upang maisulat yan. No? Si John Bunyan na parang nakulong din para isinulat yung isang book na The Pilgrim's Progress na malaki ding tulong yan sa mga Kristiyano nung una kasi parang allegory yan ang isang tao na naglalakad, The Pilgrim's Progress. Pero marami pang mga ginagamit dito na mga tao na parang binigay sa kanila na ma-prison sila, makulong sila para maisulat ito. Pero malinaw na palinaw dito, the prisoners of Jesus Christ for Gentiles. Specific talaga to the Gentiles kasi ang Gentiles nga, hindi sila makapaniwala na sila din ay kasama. At ang mga Hudyo ay hindi rin makapaniwala na kasama din. No? So sabi niya dito, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God which was given for you, to me, for you. Bakit po ang ibig sabihin na narinig nyo na ang dispensation of the grace of God which was given to me for you? Ang ibig sabihin ng dispensation is, yung word kasi na dispensation, maraming mga connotation yan kaya minsan napakahirap gamitin ngayon kasi baka tayo na dispensationalist or something like that. Pero ang dispensation dito is some sort of a strategy of God. I mean, this is the strategy of God na the dispensation of the grace of God which was given to me for you. Inihayag kay Pablo para sa mga hintil, that by the revelation he made known to me the mystery. So, ini-emphasize dito ni Pablo na yung revelation na to ay talagang ibinigay sa akin, he made known to me the mystery. The mystery na kayo ay kasama na sa covenants of grace. Kayo ay kasama na sa kaharian ng God. Kung kayo ay mananampalataya kay Jesus Christ, which we will discuss later. As I have written already, by which you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Kaya nga sabi ko nga sa inyo noon, sa MFCC na, napakahirap itong Ephesians 3 kasi ito yung mystery na inireveal kay Pablo na dapat nating makuha yung knowledge ni Pablo na the mystery of Jesus Christ. Kasi si Pablo ay talagang sinulat din niya ito na minsan nahirap nating maintindihan. Ano ba yung mystery na ni-reveal kay Pablo? By which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Kaya nga even si Peter, sabi ni Peter, napakahirap naman itong intindihin itong mga sulat ni Pablo. Sinulat ni Peter yan doon na parang ang tawag niya doon kay sulat ni Pablo yung mga scriptures na sabi niya hindi masyadong maintindihan ito ng mga hindi talaga mabubuksan. Kaya umamin din si Peter talaga na mahirap intindihin. Sabi ni Paul, in which other ages was not made known to the sons of men as it has now been revealed by the Spirit.
to His apostles and prophets. No? So, ito yung mystery that Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of His promise in Christ through the gospel. So, pupunta ngayon tayo doon sa pangatlo nating major topic, kasi ang unang topic doon, what is the mystery? Nasagot na natin yan. The mystery ay ang Gentiles kasama ng mga Jews ay fellow heirs of the same body. Hindi magkaibang body yung yung Gentiles at saka Jews. Isang body lang sila, kaya nga one body, one baptism. Yun, one lang tayo. Gentiles man tayo or Jew tayo, isa lang tayo. Kaya nga kung katulad ng aking isang kwento doon, isang message na paano i-reconcile yan, i-reconcile mo na sa God yung mga Gentiles, i-reconcile sa God yung mga Hudyo, isa na tayo. Yun ang mystery and partakers of the promise of Christ in the gospel. Kasi ang promise ng God ay nakasulat sa Old Testament. Promise kay Abraham na i-bless tayo, etc. At you can only that kasi sabi, and the promise was to Abraham and his seed, meaning Jesus Christ, not many, but to the seed which is Jesus Christ. That is Galatians 3:16. So kung nalilito tayo, paano tayo makapag-partake ng divine nature or ng mga promises ng God? Simple lang, through the gospel. Ang gospel po ay Jesus Christ. Jesus Christ, kaya palagi natin tinuturo, what is the gospel? So, babalikan ko po ulit yung what is the gospel kasi marami pong nalilito. What is the gospel? Kasi sabi niya dito, that the Gentiles are fellow heirs of the same body and partakers of His promise in Christ through the gospel, of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of His power. Sabi ni Pablo, this is a gift of grace. Kaya nga, gospel is about the grace of God yan the grace of God. Kaya nga, kung maintindihan talaga natin ang grace of God, parang outcast talaga yung by works, kasi it is a grace of God. Babalikan ko yung gospel, kasi maraming nalilito dito. Ang gospel po ay, tatlo po ang pagkakagamit dito sa ating Old Testament, kasi minsan nalilito tayo. Ginagamit natin dati yung gospel, the gospel of God, na sa ating pong naririnig. Ang isang gamit ng the gospel is about the genre, isang genre to, isang type ito ng mga books of the Bible. Kasi ang Bible po ay contains many books yan no? So, mayroon mga different types of books. Mayroon doon sa Old Testament, the Law or Torah, yung writings of the prophets, yan, isang klase ng genre yan o type ng books, other mga poems or something like that. Yun ang kituba, no? Ngayon, kaya ang tawag nila dun sa kanilang Tanakh, Torah, Nevi'im, yung writings of prophets at saka kituba, other writings. Ngayon sa atin po ay mayroon tayong 4 gospel books. Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya minsan, the gospel, no? Yung ibig sabihin, the reading of the gospel na nakasulat yan doon sa ating books of the Bible. Mayroon ding epistles. Ang ating binasa ngayon ay epistles of Paul to the Ephesians. Isang klase or genre yan ng book of the Bible. Tapos mayroong general epistles at mayroong revelation. Isang klase din po ng book yung revelation. Ngayon, tayo ay nalilito kasi naririnig natin yung word gospel. Pero ang ibig sabihin na isang genre o isang type lang yan ng mga books of the Bible. No? Ang pangalawa pong kalituhan din po ay the gospel of the kingdom of God or the gospel of heaven. No? Na sinasabi ni John the Baptist at saka Jesus Christ. Yes, it is the gospel of the kingdom of God na yung kingdom of God talaga ang maghahari sa buong mundo. No? Sa buong mundo. Yun ang doon. Pero dito sa epistle ay pinapakita na ang gospel dito is about the king of the kingdom. Who is the king of the kingdom? The king of the kingdom is Jesus Christ. And doon nakasentro ang ating salvation kasi ang ating salvation ay by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Bakit by grace through faith in the Lord Jesus? Anong importansya ni Jesus Christ doon? Ang importansya, ang pinaka-important talaga na part
natin ni Jesus Christ is He is the substitutionary atonement na tao o na God na nagkatawang tao. So, siya yung kapalit natin kasi hindi natin kaya yung isave ang ating kaligtasan. Kaya nagpunta si Jesus dito upang siya yung mag-take ng ating rule para tayo mag-save. Ang unang rule na dapat tayo mag-save ay dapat ma-perfect natin yung righteousness na requirement ng Holy God. 100% po yan mga kapatid. Kaya nga imposible tayong maligtas unless na ililigtas tayo ni Jesus Christ. Kasi ang perfection po ang kailangan ng God. Dapat 100% righteous tayo. Hindi natin nagawa yan, hindi natin magagawa yan. Kaya si Jesus Christ ang pumunta dito, siya ang sumunod sa lahat ng batas. Kaya siya lamang ang mayroong perfect righteousness. For God made Him who knew no sin. Si Jesus Christ, walang kasalanan, to be sin for us. So si Jesus Christ na walang kasalanan, siya yung nag-perform ng ating dapat gawin. Ngayon, siya din po yung naparusahan para sa ating kasalanan. Siya din po yung naparusahan para sa ating kasalanan. Kasi kung tayo po, ang God ay hindi papayag na ang mga kasalanang tao ay hindi mapaparusahan. So God took the punishment for us. If you believe on the Lord Jesus Christ. Kaya nga importante niya si Jesus Christ. He is the center of the gospel. In fact, He is the gospel that He is God. True God na nagiging true man. That He took the punishment for us and He fulfilled all the laws para po siya yung perfect may righteousness. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, which is the great exchange, dito natin makuha yung talagang paano natin ma-appropriate yun. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:21, for God made Jesus Christ, who knew no sin, to be sin for us. Ang ibig sabihin, who knew no sin, siya yung walang kasalanan, to be sin for us. Ibig sabihin, siya yung tinrato ng God na makasalanan. Siya yung naparusahan para sa ating kasalanan. That we might become the righteousness of God in Him. At siya nga tayo ay magiging righteousness of God tayo. Tayo ay maging perfect sa pananaw ng God because of the righteousness of God na na-impute o na-credit sa ating account. So, ang sabi ni Paul dito, fellow heirs of the same body, the Gentiles are fellow heirs of the same body and partakers of His promise in Christ. Kasi nga, seed nga siya nga yung covenant na pinangakuan in Christ, through the gospel of which I become a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of His power. So, hindi natin maintindihan ito na parang, how can that be? How can that be na ikaw na makasalanan na tao, if you believe on the Lord Jesus Christ, yung ginawa ni Jesus Christ na righteousness ay mapapunta sa iyo, at ang mga parusa na dapat mong magtanggapin ay mapapunta rin kay Jesus Christ. Kasi ito nga by the effective working of His power. Hindi yan maintindihan ng natural mind kasi ang natural yan walang ang court sa buong mundo na nagsasabing ako dito sa kaparusahan nito. Hindi pwede yan, hindi pwedeng akuin yung kaparusahan mo. Mayroon siguro mga violation na pwedeng bayaran, pwede yan, pero yung parang criminal, hindi pwedeng mayroon magsasubstitute sa'yo. Kaya nga, ito ngayon yung mystery nga ito yung mystery nga na dapat nating paniwalaan at palagi nating inuulit-ulit yan, that in Christ, through the gospel of which I become a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of His power. Kaya nga maraming pag-aaral na parang, are we really saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ? Yes, kasi maraming mga nagsasabi doon na if our salvation is by following the law, then Christ's death is in vain. Sabi nga ni Jonathan Edwards, kung ang pag-asa mo na ikaw ay hindi mapapunta sa impyerno, nahuhulog ka sa impyerno, at ang pag-asa mo ay ang iyong mabuting kalagayan o yung mabuting ginawa. Ang iyong mabuting ginawa ay para yung
inaasahan mo na yun ang sasangga sa iyo para hindi ka mahulog sa impyerno. Para yung cobweb o web of the spider na dire-diretso ka rin. Walang ka strength yung na ano mo, yung work na yan. Sabi nga ni George Whitefield na if you think that you can be saved by your works, pwede mo ring isipin that you can climb to the moon using a rope made of sand. Kasi marami pong nababasa talaga at nakakasulat sa Biblia na tayo po ay naliligtas sa grasya ng Panginoon in Christ Jesus. Kaya palagi natin inuulit yan. I hope na by this time ay maintindihan na talaga natin na salamat sa Panginoon at tayo po ay iniligtas sa ating kapahamakan. Ano po ang take out natin dito sa ating pinag-aaralan natin dito? Ang take out po sa ating pinag-aaralan ngayon ay parang salamat po na-reveal yung mystery na sinulat ni Pablo na tayong mga Gentiles, Filipino Gentiles tayo, o ikaw ay German Gentiles, anyone na hindi kasama doon sa mga Hudyo, Gentiles yan. Kasi ang oracle o yung mga blessings ay pinadaan doon sa Hudyo at pinaliwanag ni Paul dito na tayo ay kasama na doon sa mga Gentiles at kasama na tayo doon sa blessing kay Abraham and to his seed, which is Jesus Christ, if you believe in the Lord Jesus Christ. At magpasalamat tayo na si Pablo talaga ay parang in-specify talaga niya dito na sabi na I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. Hindi niya pinaligoy-ligoy pa na kung sa mga tao, Gentiles talaga ang kanyang tinuro. At salamat tayo na ang metodolohiya na ginamit ng Panginoon ay sa pamagitan ng ating pagpapahayag ng gospel in Christ, si Jesus Christ ang sentro. Ngayon, ang dalawang problema dito ay minsan ang mga tao ay gumagawa ng mga relihiyon ng pananampalataya na hindi nakakonect talaga doon sa God of Abraham, the Yahweh or the covenant God, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, who is Israel, na binago kasi pangalan ni Jacob to Israel, which is the God of Israel now, and who is Jesus Christ, the God na nag-incarnate. Hindi natin ina-anchor doon. In fact, mayroon pa nga tayong mga Pilipino, gumagawa tayo ng sarili nating na mga relihiyon. No? Gumagawa tayo ng sariling relihiyon natin at sabihin natin, itong relihiyon ko ay hindi natin ipapattern ito sa mga Hudyo kasi iba talaga tayo at nire-reveal sa atin ito. In fact, marami din. In 600 AD, mayroon din isang major religion na gumawa siya ng isang religion. Sinasabi niyang iba ito. Hindi ito nakapattern sa... although mayroon siyang mga sinasabi, ang Islam kasi ay religion din yan na parang ginawa ng 600 AD. Although naniwala sila kay Jesus Christ as one of the prophets, pero hindi sila naniwala kay Jesus Christ na Son of God. So, hindi yan naka-anchor doon sa Yahweh. Hindi yan naka-anchor doon sa Yahweh, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, God of Israel, God na si Jesus Christ. Mayroon ding mga ibang mga religion like yung mga Eastern religion, Taoism, Buddhism, etc. na talagang hindi nakaka-anchor doon kay Jesus Christ, no? Yun ang isang doon na parang kailangan ang ating pananampalataya ay nakaka-anchor doon sa God of Yahweh na God of Israel na si Jesus Christ, no? Although mahaba-haba yung pag-uusapan natin na si Jesus Christ ba talaga ay God na the same doon sa God the Father, God the Son, yes, He is the same. Kaya nga mahirap din mag-explain na parang paano mangyayari yan, no? Kaya nga sabi ko doon sa mga youth, sabi ko, dapat tayo yung magiging biblical, no? Mahirap magiging biblical, although marami tayong mga doktrina hindi natin ma-explain talaga o maintindihan, pero dapat biblical tayo. Pag sinabi ng God na I am one, there is no other God, sabi nga, I am the Lord your God, you shall have no other gods before me. Pag sinabi ng Biblia na there is one God, maniniwala tayo doon, there is one God. Pero mayroon din sinasabi na ang God the Father
ang God the Son at God the Holy Spirit ay equal sila, no? Equal sila. Dapat maniniwala din tayo doon. So although hindi natin ma-reconcile yan, pero God the Father is not God the Son. God the Son is not God the Holy Spirit. God the Holy Spirit is not God the God Father. But they're God. God sila, isa lang sila. So, pag biblical tayo, we have to believe in one God, but you have to believe na si Jesus Christ ay equal to God, equal to the Holy Spirit, and Holy Spirit is God. Yun ang ating pananampalataya. We have to be biblical kasi sa ating makitin na pananampalataya ng pag-iisip, hindi natin maintindihan yan. Kaya nga dapat maging comfortable tayo na God is one, but there are three persons of God. Kasi mayroon mga nakasulat naman talaga doon that God the Father is God the Son equal to the God the Son. He is co-equal, co-eternal, and co-essence. No? Ang problema minsan, para gusto nating masatisfy ang pag-iisip ng tao, gawin natin si Jesus Christ na maliit na God kaysa God the Father. Sabihin natin si Jesus Christ ay under siya sa God the Father at God the Holy Ghost ay hindi yan God. Nagkakaproblema na tayo doon. Unang problema natin, dalawa yung God natin. Kasi mayroong malaking God na God the Father at maliit na God na si Jesus Christ. At hindi God yung Holy Spirit. Marami nakasulat doon sa Biblia na God, the Holy Spirit is God. So, madidestroy na ngayon yung ating pagka-biblical. At hindi na tayo naniniwala na si Jesus Christ talaga yung Yahweh, no? Yung God, Creator at Maker. Ngayon, dito po, ang pangalawang problema ay sabi namin, ang aming pananampalataya ay naka-anchor talaga yan sa God of Israel. In fact, kami nga na una, kayo ay sampid lamang kayo. Hindi rin tayo naniniwala na Jesus Christ is the great equalizer. Jesus Christ is the great equalizer na kung sino mang mananampalataya kay Jesus Christ ay kasama doon sa household of God. Regardless kung anong relihiyon mo, di ka pwede mag-claim na exclusive yung relihiyon mo kasi ikaw lang may succession. Hindi mo rin pwede i-claim yan kasi ang sabi ng Jesus Christ, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Regardless kung anong relihiyon ka, hindi ka pwedeng magsabing kayo lang or kami lang ang maliligtas kasi ang kaligtasan natin ay sa pananampalataya kay Jesus Christ. So, dalawang extreme yan. It's either gagawa ka ng religion na hindi naka-anchor doon sa God of Abraham, Isaac, and Jacob, God of Israel, and Jesus Christ. Problema na yan. Although nagsasabi kang Jesus Christ, pero kung sasaliksikin natin yung Jesus Christ mo, hindi talaga yan Jesus Christ. Hindi yan Jesus Christ na yun talaga yung parang God talaga. At hindi mo nga pinapaniwalaan na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Sabi lang na si Jesus Christ ay spirit lang yan at may body lang siya. Hindi yan ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ng tunay na Kristyanismo ay He is truly man. Hindi siya nagkukuha na ring man. Kasi kung hindi siya truly man, hindi totoo yung kanyang pag-sacrifice dun sa cross. Hindi totoo yung siya yung tumanggap ng ating kaparusahan. Paano mo paparusahan yung God doon sa cross? Nagkukunyari lang yun siya na sige, parusahan niyo ako, paluin niyo ako. Wala namang kwenta sa akin yan kasi I am God. Hindi ko naman nararamdaman yung parusa talaga na dapat maranasan ng tao. But Jesus Christ is a true man. Siya talaga na parusahan. Mga kapatid, mga kaibigan, dapat din tayong maniniwala na si Jesus Christ talaga ang great equalizer na kung sino man lalapit sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang ating pananampalataya. Kaya nga sa ang purpose nitong sermon na to ay dapat hindi tayo mag-iisip na ang ating relihiyon ay hindi nanggagaling yan doon sa God of Abraham, Isaac, and Jacob, Israel, and Jesus Christ. Kung hindi yan, dapat i-validate natin yan o pag-iisipin natin yan. At kung tayo naniniwala sa isang relihiyon lang na sabi natin mayroon kaming succession,
imposible pong may success yun kasi nagkakamali-mali ang mga tao. Hindi nga na masasabi natin talagang tayo ang original na ano. At tayo maniniwala na ang God ay talagang ano siya, parang kung sino maniniwala kay Jesus Christ ay yun ang maliligtas. Yun ang maliligtas. By grace, through faith talaga, and not by works. In fact, si Pablo, sabi ni Pablo na nung ako ay dati ay inuusig ko yung mga tao sa Gentiles, akala ko totoo yung aking pananampalataya at inuusig ko yung mga naniwala kay Jesus. Pero nung nalaman ko, sabi niya sa Colossians na parang yung mga righteousness ko pala ay parang garbage yan. At ako ay lalapit sa Panginoon through the righteousness of Jesus Christ. Kaya ang pinaka-gospel pa rin mga partners, mga kapatid, ay si Jesus Christ. The gospel is about the work and person of Jesus Christ, and you have to believe and trust on the Lord God, Jesus Christ. And when the Holy Spirit will illuminate you and regenerate you, dapat ay magsisi ka sa iyong makasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Ang sabi nga ni Spurgeon sa isang pinost ko ngayon ay pabi na hindi ka na dapat sabihin na maglilingkod ka sa God kasi your regenerated person, your regenerated mind, automatic yan na maglilingkod ka sa Panginoon. Yun ang sabi doon na parang automatic na yan, na regenerated ka na, you have to serve God and magsisya ka sa kasalanan at lumakad ayon sa panuntunan ng Panginoon. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, mga kapatid. That is the message. Ultimately, that is the message. You believe on the Lord Jesus Christ, let Jesus Christ save you. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami lumalapit sa iyo. Alam po namin, Lord, na hindi namin kaya ito sa aming sariling katalinuhan sa pag-i-explain ng iyong gospel. Ang aming kaligtasan ay hindi sa aming reliyon, sa pagsali ng reliyon, kundi kung kami, Lord, ay sumampalataya sa iyong anak na si Jesus na pinadala mo dito, Lord, upang iligtas kami, Lord. Nagsakripisyo para sa amin, ginawa ang mga batas upang siya ay magkaroon ng righteousness. Ang taming gawin upang maging righteous at mag-reconcile kami sa iyo, Lord, ay through Jesus Christ, and we believe that the atonement is through the substitutionary atonement na work of Jesus Christ lamang ang aming pinampalatayahan at si Jesus Cristo na tunay na God na nagkatawang tao. I-bless mo, Lord, ang bawat isang makikinig upang maintindihan po namin, Lord, na salamat po, Lord, na iniligtas mo kami. Salamat po, Lord, na nireveal mo sa amin na ang kaligtasan ay kay Jesus Christ. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord. In Jesus Christ our Lord. Amen. God bless po, mga kapatid, mga partners sa tennis court. God bless.